Anong meron dito? Bakit walang katao-tao? Napakatahimik ng mga nadadaanan nating bahay, Lo. Di ko alam, Apo. Wala namang nabanggit sa akin sa sulat ng Tio Edgar mo eh. Sabi pa gaya, tuloy daw ang paghahakot ng dagdag na tauhan ni Senyor Mariano para sa anihan. Kaya nga tayo nandito ngayon sa Antique. Lumakad pa po tayo ng konti. Baka sakaling may makasalubong na tayo sa unahan. Pero, sinasabi ko sa inyo, Lo, hindi maganda ang kutob ko rito ngayon. Kahit yung mansyon na tanaw sa malayo, mukhang tahimik din. Kinakabahan nga rin ako sa totoo la. Masiglang baryo naman to eh. Alam mo yan, sa may bungad pa lang dapat may mga nakasalubong na tayo. Kahit yung tindahan sarado rin. Lo, tingnan niyo ron. Ano bang? Bukas yung pinto ng bahay. Mukhang sinira. Kilala ba ninyo kung kaninong bahay yan, Lo? Oo. Kina Pedreng yan eh. Tara, lapitan natin bilis. Pedreng! Pedreng! Ako ito si Oyen. Nandiyan ka ba sa loob? Pedreng! Mukha ring walang mga tao kahit sa loob o taas ng bahay. Teka sandali, sisilipin ko sa loob. Ay, kaunti na lang talaga ibibigay na tong pinto. Nasaan na ba kasi ang mga tao? May problema po ba, Lo? Ano pong nakita niyo? Ha? Dugo! Ba't napakaraming dugo sa dingding? Lalong sumasama ang pakiramdam ko. Nag-aalala ako para kina Tio Edgar mo. Magandang araw po sa inyo, Sir Jupiter. Ang palayaw ko ay Soyang. Nakatira po ako dito sa May Mindoro. Pero galing po talaga ako sa isla ng Panay. Lumiham ako sa inyo para ibahagi ang pinakamadilim na bahagi ng buhay namin ng aking lolo Oying. Nangyari po ito noong pang 1992. 19 anyos pa lang ako nito. Lumuwas kami ni Lolo Oying galing Iloilo. Pumunta kaming Antique para magtrabaho sa isang malaking sakahan. Subalit pagdating doon, nagtaka kami kasi wala ng katao-tao sa buong baryo. Di nagtagal ay may nakita na kaming bahay na may mga bahid ng dugo. Unang hinala namin ay kinubkob ng masasamang loob ang baryo. Subalit nang marating na namin ang bahay ng tiyuhin ko roon ay tumambad sa amin ang kagimbal-gimbal na katotohanan. Dito ko po sisimulan ang kwento ko. Sana po ay pakinggan ninyo ng buo. Sana rin ay mag-subscribe kayo sa channel ni Sir Jupiter para magpatuloy pa ang pagbabasa nila ng mga kwento natin. Ano po kaya talagang nangyari dito, Lo? Sino kaya yung nagulo doon sa bahay na nadaanan natin? Hindi ko pa masabi, Apo, pero mukhang may mga masamang loob na sumalakay rito sa baryo. Mga rebelde o baka mamaya mga tulisan. Eh kung ganun, bakit wala man lang tayo makitang maski isang tao rito? Doon Soya, may bahay na basag ang bintana. Silipin natin doon. Habang lumalakad kami papasok sa baryo ay dumarami ang nakikita naming magulong bahay. May mga palatandaan ng sapilitang pamamasok gaya ng basag na bintana o wasak na pinto. Magulo rin ng mga gamit sa loob, tapos may mga bahid ng dugo. Hindi na talaga maganda to. May kung ano talagang malagim na nangyari dito. Umalis na po siguro tayo, Lo. Magsumbong tayo sa bayan. Humingi tayo ng tulong sa mga sundalo o sa mga pulis. Hindi ako mapalagay hanggat hindi ko nakikita si Tio Edgar mo. Kailangan kong malaman kung ano ang nangyari sa anak ko. Kung ganun po, pumunta na po tayo sa bahay ni Tio Edgar. Pero kailangan po nating mag-ingat, Lolo. Hindi natin alam kung sino ang mga kalaban. Baka madali tayo. Kumuha tayo ng itak sa isa sa mga bahay. Tapos dumiretso na tayo. Saka Soya nga po, makinig ka sa akin. Ano man ang makita natin ay wag na wag kang sisigaw kapag nabigla ka. Kailangan nating matahimik hanggat maaari. Naiintindihan ko po, Lolo Oying.
Pinili namin ni Lolo Oying na sa kakahuyan dumaan. Baka sakali makatulong ang mga puno at halaman para hindi kami agad makita ng mga nanggulo sa baryo. Maingat kaming umusad hanggang sa marating na namin ang bahay ng Tio Edgar ko. Mag-aalas 5 na po ng hapon noong mga sandaling yun. Dugo! May dugong lumulusot sa paanan ng pinto. At meron ding tumutulong sa silong. Ay, Diyos ko, ano pa nangyari dito? Papasok ba tayo, Lolo? Sige. Pero uulitin ko ha, huwag kang gagawa na kahit anong ingay. Naiintindihan mo ba, Soyang? Maingat naming binuksan ang pinto ng bahay ni Tio Edgar. Sa loob ay agad naming nakita ang maraming dugo sa sahig at mga dingding. Hindi na lang yun simpleng bahid ng dugo, kundi talagang dumanak ang dugo sa kubong yun. Agad kong napansin ang magkahalong panlulumo at pagngangalit kay Lolo Uying. Edgar, nasan ka na ba kasi? Ano bang nangyari dito sa baryo ninyo? Sinong demonyo ang may gawa nito? Lo, tingnan nyo. May kung ano sa ilalim ng mesa. Paa? Paa ba yan ng tao? Edgar! Edgar! Bago ako magpatuloy ay hihingi muna ako ng dispensa at pakiusap sa inyo. Patawad kasi masyadong malagim ang mga susunod kong isasalaysay. Tagpo na nakaukit na sa utak ko hanggang ngayon. At makikiusap ako, ilayo niyo muna ang mga batang nakikinig. Agad kaming lumapit ni Lolo sa mesa sa may kusina. Napansin kong doon nagmumula ang pinakamaraming dugo. Hindi nga ako nagkamali. Paanga ng tao ang nakalabas mula roon. Nililis namin ang nakatabo na tela sa mesa at sumilip kami sa ilalim. At doon ay tumambad sa amin ang isang kahila-hilakbot na tanawin. Si Tio Edgar. Pugot ang ulo. Katabi niya ang nag-iisa nilang anak. Wakwak ang sikmura pero wala akong matanaw na laman loob. Diyos ko! Anong kademonyohan to? Hindi. Edgar! Edgar, anak ko! Hindi! Di ko kinaya ang nakita pero di ako pwedeng mapasigaw. Kaya naman naibaling ko ang tingin sa bukas na pinto sa kusina. Subalit, lalo lang nadagdagan ang pagkagimbal ko nang makita roon ang asawa ni Tio Edgar. Nasa likod bahay, hubot-hubad, butas din ang tiyan at pasakang magkabilang dibdib. Hindi maiguhit ang matinding pagkakabuka ng kanyang mga hita. Hindi! Huwag kang sisigaw, Soya. Kahit ano man ang mangyari, huwag kang sisigaw. Isarado mo lang ng dahan-dahan yung pinto at ikandado. Siguraduhin din natin nakakandado ang lahat ng mga bintana at ang isa pang pinto sa bahay. Opo, Lolo. Sinunod ko ang sinabi ni Lolo Uying. Sinarado namin ang bintana at pinto ng bahay. Pagkatapos ay pinapunta niya ako sa isa sa mga kwartong naroroon. Yun ang bukod tanging bahagi ng bahay na hindi nabahiran ng dugo. Pumasok din doon si Lolo. Dala niya ang garapon ng asin ni na Tio Edgar. Aanihin niyo po yan, Lo. Pakinig ka, Soya. Hindi pagkaraniwan ng mga tao ang nanggulo sa baryo. Mga halimaw sila. Mga demonyo na hayok sa laman.
At malakas ang kutob ko na nandito pa sila sa paligid. Nandito pa po sila. Alam niyo na po kung sino ang mga yun, Lolo. Aswang. Mga aswang ang sumalakay dito sa baryo. Aswang? Sigurado po ba kayo dyan? Paano kung mga kriminal lang talaga sila? Hindi naman po kasi totoo mga halimaw na yan, hindi ba, Lolo? Naiintindihan kong hindi ka naniniwala. Pero sigurado akong aswang ang may gawa ng lahat ng ito. Hindi kaya ng pinakamasahol na kriminal ang ganito kabrutal na pagpatay. At hindi lang isang bahay, kundi isang buong baryo. Kung ganun, kailangan na nga nating humingi ng sak, Lolo. Nasa matinding panganib tayo, Lolo. Alam ko, Soya. Nga lang, bukas pa tayo makakakilos. Palubog na ang araw, siguradong aabutan tayo ng dilim. Mas delikado kung lumabas tayo ngayon. Eh ano pong gagawin natin? Hindi naman pwedeng maupulang tayo dito magdamag. Eto Asin. Pangontra ito sa aswang. Lagyan natin ito ang mga bintana at pinto. Epektibo po ba talaga yan, Lo? Mahapdi ito sa balat nila. Manalangin lang tayo. Sana tumalap yan. Sana maitaboy niya ng mga halimaw sa paligid. Sayang lang walang bawang at kalamansi sa kusina eh. Bukas na lang po ba tayo hihingi ng tulong? Oo, pagsikat ng araw, aalis tayo kagad. Pag lumabas kasi tayo ngayon, ay malamang mapapatay lang tayo kagad ng mga halimaw na yan. Nilagyan nga namin ng mga pangontra ang mga bintana at pinto ng bahay. Pagkatapos ay bumalik kami sa malinis na kwarto. May hawak kami ni Lolo Uying na tig-iisang itak. Nasa tabi lang din namin ang garapon ng asin. Gabi na po noon pero minabuti naming wag magsindi ng lampara. Baka sakaling makatulong para hindi kami mapansin agad ng mga halimaw. Subalit pagsapit ng pasado 9:00 ay napatunayan naming wala rin pala yung silbi. Lolo, may umaaligid sa bakuran. Mukhang alam nilang nandito na tayo. Hawakan mo lang yung itak at ihanda mo ang garapon ng asin. May kumakatok sa pinto. Naloko na. Mukhang marami nga sila. Ang bintanang kahoy. Alam nilang nandito tayo sa kwarto. Hindi na namin malaman kung ano ang gagawin. May kumakatok sa pinto. May nangangalampag sa dingding at may padaan-daan din sa silong at bakuran. Hindi naligtas ang buong bahay. Wala kaming ibang mapanghawakan kundi ang asin. Kanya-kanya naming itak at ang manalangin. Mukhang ayaw po talaga nilang tumigil. Nakataon na rito sa kwarto ang pansin nila. Lumabas tayo papuntang sala. Alis to ka, Apo. Soya, kumapit ka sa akin! Buisit na aswa. Bitawan mo, Apo ko! Nagulantang ako nang biglang nawasak ang sahig sa kwarto. Lumusot ang binti ko roon at may humablot sa akin pababa. Mabuti na lang talaga nagawa kong makakapit sa braso ni Lolo Uying. Pinilit kong makabig ang binti ko, pero sadyang madiin ang paghila sa akin ng halimaw. Ramdam ko rin ang matinding hapdi. Nasugatan kasi ang binti ko nang lumusot sa sahig. Ramdam ko ring nasusugatan ako ng matatalim na mga kuko nang humihila sa aking halimaw. Lolo! Tulong! Lolo Uying! Ay, nakakainis. Malakas na hayop na yan. Ayaw mo talagang bitawan ng apo ko, ha? Etong sa'yo! Ah! Sinabuyan ni Lolo ng asin ang sahig. Lumusot ang mga yon sa mga siwang at kahit sa mismong butas. Dinig kong napahiyawang humihila sa akin at lumuwang ang kapit niya sa binti ko. Doon ko na nagawang hilain paangat ang paa ko at kita ko ang mga pahabang sugat ko roon.
Aray ko! Ang sakit ng binti ko! Apo, kumapit ka lang sa akin. Papunta tayong sala. Tiisin mo ang sakit. Lolo! Yung aswang! Sumisilip! Huwag mong pansinin. Halika na. Sa butas sa sahig ay nakita ko ang dalawang mapupulang mga mata na sumilip. Hindi ko makita ang nagmamay-ari noon dahil nga madilim ang paligid. Dali-dali naman kaming lumabas ng silid ni Lolo Oying at kinandado namin ang pinto noon sa labas. Di nagtagal ay naramdaman naming umuga ang kubo. Dinig ko ring may nawasak na kahoy sa kwarto, tapos biglang may kumalabog sa saradong pinto. Nakapasok ang demonyo sa pamamagitan ng sahig. Buti na lang nakalabas na tayo na kwarto. Pero hindi pa rin po tayo ligtas. May mga aswang sa labas. Tapos ngayon, may isa na rin sa kwarto. Kapag nagpatuloy yan sa pangangalabog, sigurado mawawasak na yung pinto. Kailangan natin kalabanin yan kung sakali. Ihanda mo ang sarili mo, Soya. Pag nasira ang pinto ay susugurin natin ang itakang halimaw na yan. Abot-abot na ang kaba, kilabot at pangamba ko noon. Kung saan-saan na kasi nangangalabog ang mga aswang. Sa dingding, sa pinto sa harap, sa pinto ng kwarto. Pati na rin sa bubong at sahig. Hindi nagtagal ay napapansin na naming bumibigay na ang pinto ng kwarto batay sa tunog ng pangangalampag doon. Subalit lihis sa inaasahan ang nangyari. Hindi. Ah! Lolo! Lolo Ying! Hindi! Lolo! Lolo! Bigla na lang nawasak ang bintana malapit sa kinatatayuan namin ni Lolo Oying. May kung anong humablot sa kanya palabas. Hindi ko nakita ng malinaw dahil sa dilim. Susugod na sana ako sa labas para habulin ang kumuha kay Lolo nang tuluyan namang nawasak ang pinto ng kwarto. Kasunod noon ay may bumatok sa akin at agad akong nawalan ng malay. Soya. Soya. Lolo! Nang magising ay natagpuan ko ang sarili sa haligi ng isang medyo malaki ring silid. Walang bintana. May isang pinto. May isang lamiseta sa tabi ng pinto na may nakasinding lamparilla. Pareho kaming nakagapos ni Lolo. Pero nasa magkabilang bahagi ng silid. Hindi namin maabot ang isa't isa. Lolo! Nasaan ba tayo? Ano ba nangyari? Ba't tayo napunta rito? Nandito tayo sa mansyon ni Senyor Mariano. Hindi ko alam kung nasaan siya pero dito tayo dinala ng mga aswang. Ayos lang po ba kayo? Parang nangihina kayo ah. Tsaka, ano po yan? Bakit may dugo sa damit nyo? Huwag mo akong alalahanin masyado, Apo. Kaya ko pa ang sarili ko. Ang mahalaga ay ikaw. Kailangan mong makatakas dito bago pa sila may gawin sa'yo. Bakit po ba kasi nila tayo kinulong dito? Pati na lang nila tayo. Mabuti at gising ka na, Ineng. Nagtaka ako nang may pumasok na isang babae sa pinto. Medyo matanda na po siya pero halata sa ayos at tindig na isa siyang yayamaning tao. Pangmayaman ang kanyang damit tapos may mga gintong hikaw, pulseras at kwintas pa. Nenita, ikaw ang nasa likod ng lahat ng ito. Buti tuloy na kayong dumating. Busog na ang mga alipores ko sa mga taga-baryo. Bakit mo to ginagawa? At paano ka nagkaroon ng koneksyon sa mga aswang? Nagtatanong ka pa. Alam mo naman yata eh. Sinira ng Marianong yun ang buhay ko. Anak lang siya sa labas ni Papa. Pero kinuha niya ang lahat sa akin. Ang mansyon, ang lupa, ang baryo.
Lahat nawala sa akin dahil sa bastardong yon. Hindi kinuha ni Senyor Mariano ang lahat sa iyo. Sadyang sakip ka lang. Sadyang hindi ka lang pinagkakatiwalaan ng ama mo dahil masama ang ugali mo. At mukhang hindi ka siya nagkamali. Biro mo, dahil lang sa ganyang kababawan nakipagsabwatan ka sa mga aswang. Wala kang alam. Hindi mo alam ang pinagdaanan ko. Hindi ko alam ang pinagdaanan mo pero ako, sigurado ako, isa kang demonyo. Pinalusob mo ang mga halimaw na yan dito at pinadanak mo ang mga dugo ng mga taga-baryo. Alam kong masama kang tao dati pala. Pero hindi ko akalain na ganito kasahol ang ugali mo. Maghinay-hinay ka sa pananalita mo, Oying. Tandaan mong hawak ko ang buhay niyo nitong apo mo. Nasa akin kung mamamatay kayo o magiging apo na naming mga aswang. Natigilan ako ng tinitigan ng masama nung ninita si Lolo. Kita ko kasing namula ang mga mata ng babae at medyo nangitim ang kanyang mga ngipin. Lolo, mag-ingat kayo! Aswang din ang babaeng yan! Napakawalang iya mo. Huwag mong gagalawin ang apo ko. At sino ka para utusan ako? Mga alipin lang kayo dito sa lupa namin. Wala kang karapatan na manduhan ako. Pero pasalamat ka dahil hindi ko pa kayo papatayin. May naiisip pa akong pakinabang dyan sa apo mo. Sige, ipasok nyo na yung mga pagkain dito. Napalunok ako ng laway nang magtapo ng makahulugang tingin sa akin si Ninita bago lumabas ng kwarto. Pumasok naman ang isang lalaki na mukhang tauhan ng mayamang babae. May dalang 2 plato na may lamang tumpok-tumpok na karneng inihaw. Nilapag niya ang isa sa sahig sa bandang harap ko. Ang ikalawa naman ay sa harap ni Lolo. Pagkatapos ay lumabas na rin agad ang lalaki. Umalam ang sikmura ko sa amoy ng inihaw dahil nga hindi kami nakapaghapunan ni Lolo ng nagdaang gabi. Lo, kumain na muna tayo. Gutom na ako eh. Huwag mo kakainin yan, Soyang. Kahit ano mangyari, huwag ka kakain ng anumang bigay nila. Pero bakit naman po? Nanghihina na nga po kayo. Kapag di ka pa kumain, baka mapano na kayo. Malamang na may pangyanggaw yang pagkain. Pangyanggaw? Ano po yun? Malamang laman ng tao yang iniihaw na yan. May bahid ng laway ng aswang at dinasalan. Kapag kinain mo yan, mahahawa ka sa pagiging aswang. Diyos ko, yun bang ibig sabihin niya na magiging alipin niya tayo? Yun na nga. Gumulong ang mga oras. Kahit gutom na ako ay hindi ko ginalaw ang pagkain sa harap ko. Ang inaalala ko lang talaga ay si Lolo Oying. Pahina kasi siya ng pahina. Iniisip ko noon baka dahil sa kung anumang sugat na nasa balikat niya. Lolo, ano ba kasi yung sugat sa balikat niyo? Paano ba kasi yan kagabi? Yung dumagit sa akin. Nakagat ako. Ano po? Nakagat kayo ng aswang? Apo, kung ano man ang mangyari sa akin, huwag mo kong aalalahanin. Tumakas ka kahit hindi ako kasama. Lumayo ka rito at umuwi ka sa atin. Lolo naman eh. Hindi pwede yun. Uuwi po tayo ng magkasama. Huwag naman po kayo magsalita ng ganyan. Sa ngayon, dalawa lang ang pwedeng kahinatnan ko. Parehong hindi maganda. Ang mamatay o ang maging aswang. Kaya kailangan makalayo ko sa akin, Soyang. Nagsumigaw si Lolo Oying dahil sa kung anong masakit sa kanyang katawan. Ilang sandali pa napansin ko nang nanginginig na siya at nagsimulang maglaway. Tinitigan niya ang inihaw na nasa kanyang harapan, unti-unting namula
ang kanyang mga mata. Lolo, ano na pong nangyayari sa inyo? Lolo Oying, huwag naman kayong magbiro ng ganyan. Natatakot na ako eh. Hindi. Hindi ko na kaya bigilan. Tumindi ang paglalaway ni Lolo Oying. Lalo ring pumula ang kanyang mga mata hanggang sa di na niya napigil ang kanyang sarili. Nginudngud niya ang mukha sa platong nasa kanyang harapan, parang aso niyang minasab ang inihaw. Gigil at nanginginig. Kalat ang napakalapot niyang laway sa plato, sa kanyang damit at kahit sa sahig. Lolo, ano ba nangyayari sa inyo? Sagutin niyo naman ako. Lolo Oying! Lolo! Diyos ko! Ano yan? May nalaglag na pira-pirasong karne sa sahig, agad yung hinabol ng kagat ni Lolo. Subalit tuluyan akong napamaang nang may isang partikular na piraso ang nalaglag. Hindi ako pwedeng magkamali. Daliri po talaga ng tao yun. Inihaw na daliri ng tao. Ibig sabihin ay karne nga ng tao ang nakahain sa amin. Sa hilakbot ko ay hindi na ako nakapagsalita. Habang minamasdan kong kumakain si Lolo, hanggang sa nasimot na nga niya ang laman ng plato. At unti-unti na siyang kumalma. Hindi na rin namumula ang kanyang mga mata. Hindi. Hindi. Lolo, ayos na po ba kayo? Lolo Oying! Hindi. Tuluyan na akong nahawaan. Tuluyan na akong naging asma dahil sa kagat sa akin kagabi. Lolo, ano na pong gagawin natin? Paano kayo may babalik sa dati? Kailangan natin makahanap ng mahusay na albularyo sa lalong madaling panahon bago pa sumagal ang dugo ng aswang sa katawan ko. Pero imposible yun sa kalagayan natin ngayon. Nakakulong tayo rito. Hindi agad ako makakabalik sa dati. Lolo naman eh, tatakas tayo rito. Aalis tayo rito at maghahanap tayo ng gagamot sa inyo. Ninita, Kalagan niyo yung babae at dalhin niyo sa kwarto ni Francisco. Bilisan niyo! Ako? anong gagawin mo sa apo ko? Ninita, tumigil ka! Huwag mong gagalawin ang apo ko. Hayop ka! Ninita! Lolo! Lolo! Ano gagawin niyo sa akin? Saan niyo ako dadalhin? Bitawan niyo ako! Bitawan niyo ako! Soyang! Hindi! Soyang! Soyang! Wala akong magawa nang kaladkarin ako ng dalawang lalaki palabas ng pinagkukulungan namin ni Lolo. Doon ay nakita kong nasa basement pala kami ng mansyon. Kaya pala walang bintana roon. Dinala nila ako papunta sa ikalawang palapag ng bahay. Kita kong may iilang mga kahina-hinalang tao roon sa mansyon na yun. Meron ding mukhang mga taga-baryo na pinapahirapan at tinaalipin. Napansin ko ring gabi na pala nang mapasilip ako sa isang bintana. Nakita ko pang may iilang mga gasera, lampara at kandila na nagsisilbing ilaw ng buong kabahayan. Saan niyo ako dadalhin? Ano gagawin niyo sa akin? Ano? Papunta na sa kwarto ng anak ko. Doon ay malalaman mo ang kapalaran mo. Swerte ko matitipuhan ka niya. Magiging nanay ka ng mga anak niya. Pero kung hindi naman, magiging pagkain ka. Mga hayop kayo! Mga halimaw! Mga demonyo! O siya, nandito na tayo. Ipasok niyo na siya sa loob. Lumabas kayo agad at ikandado niyo maigi ang pinto. Hindi! Hindi! Wag!
Ipinasok ako ng dalawang lalaki sa isang kwarto. Sinubukan kong pumalag pero sadyang napakalakas nila. Hula ko ay mga aswang din ng mga yon. Nang maipasok na nila ako ay agad nila akong iniwan sa loob at sinarado nila ang pinto. Palabasin niyo ako rito! Buksan niyo tong pinto! Maawa kayo sa akin! Palabasin niyo ako! Lolo Oying! Tulungan niyo ako, Lolo! Pilit akong nangangalampag sa pinto pero walang nangyayari. Parang nilalamon lang ng madilim na kwartong yun ang pagmamakaawa ko. Diyos ko! Anong lugar ba kasi itong pinagdalhan nila sa akin? Sino? Ano kalimaw ba mga narito? Iniligid ko ang paningin ko. Napakadilim talaga ng silid na yun. Wala akong makitang anuman. Napakabaho rin. Pakiramdam ko ay isang tambak na bulok na mga karne o bangkay ang naroroon. Kinilabutan ako. Di ko mapigil na pananayuan ng balahibo habang tuloy-tuloy sa pag-iyak. Ilang sandali pa ay may naulinigan na akong gumagalaw sa loob ng silid. Sinong nandyan? Naririnig ko may gumagalaw dyan. Sinong nandyan? Sumagot ka! Hindi ako natatakot sa'yo. Talaga? Hindi ka natatakot? Eh bakit parang iba ang pakiramdam ko sa tibok ng puso mo ngayon? Sino ka? Sumagot ka! Nakakatuwa ka namang babae. Mukhang sa wakas, nahanapan na ako ni nanay ng saktong palahian. Huwag! Huwag kang lalapit! Huwag kang lalapit! Ang akala ko ba hindi ka natatakot? Saan napunta yung tapang mo ngayon? Purong dilim pa rin ang nakikita ko. Pero ramdam na ramdam ko ang init na nagmumula sa kung sino malapit sa akin. Isiniksik ko ang sarili sa gilid ng pinto. Pinipilit ko pa rin pihitin ang siradora, pero ayaw talagang magbukas. Huwag kang lalapit sa akin! Diyan ka lang! Binabalaan kita! Diyan ka lang! Bakit? May magagawa ka ba laban sa akin? Hindi ka nga nakakakita rito sa dilim tapos magbabanta ka ng ganyan. Alam mo, hindi naman kailangan maging marahas sa mga bagay-bagay. Umayon ka na lang sa gusto kong mangyari at hindi ka masasaktan. Nakakadiri ka! Hindi ako papayag sa gusto mo! Hindi ako papayag na babuhin ng isang halimaw na tulad mo! Aray ko naman. Ang sakit mo naman magsalita. Bueno, kung yun ang gusto mo, gagawin ko na to na sapilitan. Huwag! Huwag! Sunod kong isasalaysay ang pinakamadilim na bahagi ng bangungot na dinanas ko. Pasintabi po sa mga nakikinig dahil maselan ang mga susunod na tagpo. Pakiramdam ko ay kumalas ang kaluluwa ko sa matinding hilakbot nang hablutin niya ang isang binti ko. Ramdam ko ang magaspang niyang palad na balot ng parang kaliskising balat, pati na ang matatalim niyang mga kuko. Napahiga ako habang hinihila niya ang isa kong binti. Sinubukan kong makawala pero sadyang mahigpit ang kapit niya sa akin. Hinila niya ako papunta sa pusod ng kadilimang yun at agad niyang pinunit ang lahat ng saplot ko. Bitawan mo ako! Pakawalan mo ako! Pakiusap! Huwag mo akong galawin! Huwag mo akong saktan! Huwag! Napakaganda mong babae ka. Madilim pero kitang-kita. Napakakinis mo. Napakalusog. Napakasarap mo. Nakakapanlaway. Huwag! Huwag! Maawa ka sa akin! Maawa ka! Ihanda mo sarili mo. Kung ako sa'yo, magpapakasaya ka na lang din.
Para naman hindi ka masyadong matakot. Wag! Wag! Hindi ko na po idedetalye ang mga nangyari. Basta nagawa niya ang madilim niyang balak sa akin. Nakuha niya ang pagkababae ko. Maraming ulit sa magdamag, hindi ko mabilang. Pakiramdam ko ay wasak na wasak ako. Hindi lang ang kasalanan ko kundi pati na ang buong pagkatao ko. Kaya naman nang ilabas na nila ako sa kwartong yon ay tulala ako. Binihisan nila ako bago ibalik sa kulungan namin ni Lolo. Soya, anong ginawa nila sa'yo? Lolo! Anong ginawa ni Ninita sa'yo? Magsabi ka sa akin, Apo, anong ginawa nila sa'yo? Lolo! Lolo! Napakasama nila, Lolo. Demonyo sila. Hayop sila, mga halimaw. Nanatili pa kami sa kulungang iyon ng mga 2 araw. Hindi kami pinalabas sa kwarto. Doon na nga rin kami napipilitang dumumi. Naghahatid sila ng pagkain sa amin pero di talaga ako kumakain. Ayaw din ni Lolo. Kaso hindi niya napipigilan ang pagkahayok kapag umiiral ang pagiging aswang niya. Sa puntong yon, alam na naming hindi na talaga maibabalik si Lolo Oying sa dati. Dahil malala na ang kapit ng Yanggaw sa kanya. Hanggang sa sumapit ang 3 gabi namin doon, hinang-hina na ako dahil hindi pa ako kumakain. Lolo, handa na ako. Tanggap ko nang dito na ako mamamatay. Apo, patawarin mo ako. Patawad kasi wala akong nagawa. Hindi mo kasalanan, Lo. Pareho nating hindi ginusto to. Ano na naman na kailangan Nandito mo sa ako amin? para kunin ulit itong apo mo. Hinahanap siya ng anak ko. Mukhang napusuan talaga siya ni Francisco. Si Francisco. Hindi ako makapapayag na saktan niyo ulit ang apo ko. At anong gagawin mo? Meron ba? Wala naman eh. Wala kang magagawa para pigilan ako, hangal. Sige na, kunin niyo na tong babae na to. Hindi. Itigil niyo yan! Itigil niyo! Huwag ninyong Bilisan niyo, sasaktan ang apo kanina ko! pa naghihintay si Francisco. Sinabi, huwag ninyong sasaktan si Soya! Uy, Lolo! Paanong hindi mo pa dapat kaya magbago ng anyo ng ganyan? Natigilan kami nung mayamang babae nang bigla na lang magbago ng anyo si Lolo. Itsurang tao pa rin pero namulan ng gusto ang kanyang mga mata at medyo umitim ang kanyang balat. Pansin ko rin na bahagyang nanlaki ang kanyang kalamnan. Lalo akong nagulat nang magawa niyang maputol ang taling gumagapos sa kanya dahil malamang sa matinding galit at walang ano-ano ay agad siyang nakalapit kay Nenita. Bitawan mo ako! Bitawan mo ako, hangal! Mamamatay ka! Mamamatay kayo ng Ano pang aliporis at hinihintay ang niyo? anak mo! Sugurin niyo ang... Manahimik ka na! Aray ko! Buisit ka! Hinagis ni Lolo si Nenita at bumanggang katawan nito sa dingding. Agad namang sumugod sa kanyang mga alipores ng mayamang babae. Subalit mabilis na hinablot ni Lolo ang lamiseta na nasa sulok ng kwarto, ang lamisetang may maliit na gasera. Hinambalos niya yon sa isa sa mga tauhang aswang. Nalaglag ang gasera sa lapag at agad lumiyab ang malaki-laki ring apoy. Apo, tumakas na tayo dito, bilisan mo! Opo, Lolo. Lumayo ang mga aswang sa apoy. Ako naman ay mabilis na binitbit ni Lolo palabas ng kwartong yon.
Huwag niyo hayaang makawala ang mga pangahas na yan! Habulin niyo at hulihin! Bilisan niyo mga inutil! Sa isang iglap ay sandamukal na mga aswang ang humabol at humarang sa amin ni Lolo Oying. Nasa teritoryo nila kami kaya talagang hindi kami basta makakatakas ng ganun na lang. Apo, diyan ka lang sa likod ko. Hindi ito magiging madali. Pero tatakas tayo. Ano man ang mangyari, lalabas tayo sa Matagal ako impyerno naghanap nito. ng babae magugustuhan ng anak ko. At ngayong nandyan na ang apo mo, hindi ko kayo hahayaang makatakas. Hulihin niyo ang mga yan! Siguro nga mas malakas si Lolo kasi may dugong aswang na siya. Pero hindi pa rin siya sanay lumaban. Hindi naman kasi siya marahas na tao. Hindi masamang tao ang Lolo Oying ko. Kaya naman agad kong iniligid ang paningin ko. Baka sakaling may magawa ako para tulungan si Lolo. Hindi ako magpapatay sa inyo. Itatakas ko ang apo ko. Lalayo kami sa inyo, mga demonyo kayo! Diyos ko, anong gagawin ko? Paano ko tutulungan ang mga lampara at kandila? Tandaan ninyong mga lampara at kandila ang nagsisilbing ilaw ng buong bahay na yon. Lumapit ako sa pinakamalapit na mga lampara sa kinaroroonan ko. Pinipigilan ni Lolo ang mga aswang na maabot ako kaya nagawa ko ng maayos ang pakay ko. Lolo, lumundag kayo palapit sa akin! Bilisan niyo! Lumingon si Lolo sa pinuntahan ko. Nakuha niya siguro agad ang gusto kong gawin kaya lumundag siya papunta sa tabi ko. Hahabol pa sana ang mga aswang subalit mabilis ko nang naihagis ang mga lampara papunta sa kanilang direksyon. Halika na, Soya. Lumabas na tayo rito. Doon, may malaking bitana. Doon tayo tataan. Lolo, hahabulin pa rin nila tayo. Magsunog pa tayo rito sa loob. Daanan natin yung ibang mga kandila at lampara. Ihagis natin sa sahig. Tapos tsaka tayo Mga dumiretso sa inutil! bintana. Apulahin ninyo ang apoy! Bilisan niyo! Bilisan niyo! Halika na. Sumabit ako sa likod ni Lolo Oying. Agad siyang kumilos at ginawa ang plano namin. Naghagis siya ng mas marami pang mga lampara at kandila sa kahoy na sahig at dingding ng malaking bahay. Di nga nagtagal ay lumaki na ng lumaki ang apoy. Doon na siya tsumempo. Lumapit si Lolo Oying sa malaking bintana at agad siyang lumundag. Palabas. Nagawa natin, Lo. Nakalabas tayo sa impyernong yon. Hindi pa tayo sigurado sa kaligtasan natin, Soya. Kailangan muna nating makalayo. Kumapit ka lang muna siya sa likod ko. Opo, Lolo. Mga walang hiya kayo! Hindi ko kayo hahayaang makalayo! Hindi! Lumingon ako sa sumisigaw na aswang. Kita kong sininita pala ito na tuluyan ng nag-anyong halimaw. Mabilis na kaming hinahabol ni Lolo Oying. Sa isang iglap ay lumundag siya at napunta na sa harap namin. Sinunog mo ang bahay ko! Sinunog mo ang mga tauhan ko! Akala mo ba talaga hahayaan ko makatakas kayo ng gano'n na lang? Nilusob mo rin ang tahimik na baryo. Marami kayong pinatay. Pinatay mo pati ang anak kong si Edgar at ang pamilya niya. Ngayon, lintik lang ang walang ganti. Matapang ka! Talagang lalaban ka! Pwes, makikita mo ang hinahanap mo! Lolo, mag-iingat ka. Lumundag si Nenita papunta kay Lolo. Mabilis na nahawakan ni Lolo ang kanang braso ng babaeng aswang bago pa man tumama ang mga kuko nito sa kanya. Agad ding kumilos si Lolo. Iniamba niya ang kabilang kamay at nakalmot ang balikat ng kalaban. Subalit mabilis namang nakaganti si Nenita. Nasipa niya ang sikmura ni Lolo Oying. Napatihaya si Lolo sa lupa at lumundag naman paatras ang kaaway. Pangahas ka! Pagbabayaran mo ang pagkalmot mo sa akin! Hagbabayaran mo ang mga kasalanan mo sa amin! Mamatay ka na! Mauna ka!
Muling inamba ng dalawang kani-kanilang mga kuko at sumugod sila palapit sa isa't isa. Kinabahan ako para sa kaligtasan ng lolo Oying ko. Siguro nga ay malakas na siya noon kasi nga aswang na rin siya. Pero mas matagal ng aswang si Nenita kaya naman kumilos ako. Pumulot ako ng bato at agad kong hinagis sa mga binti ng babaeng aswang. Hindi! Hindi! Dahil sa pagkatisod ni Nenita ay nagawa ni Lolo na mabaon ang kanyang mga kuko sa lieg ng kalaban. Subalit imbis na magdiwang ay nahintakutan ako sa mga sunod kong nakita. Di po kasi tumigil si Lolo. Talagang ginutay-gutay niya ang katawan ng kalaban. Winakwak niya ang dibdib at sikmura nito tapos pinagputol-putol niya ang mga braso, binti at pati na ang leeg. Mamamatay ka! Mamamatay ka! Mamamatay ka! Lolo, tama na po. Patayin na si Nenita. Hindi niyo na po kailangan gawin yan. Nagpakawala ng isang napakalakas na hiyaw si Lolo. Imbis na mangilabot pang lalo ay naramdaman ko ang napakatinding lungkot sa atungal na yun. Hindi nagtagal ay namalayan ko na lang na nanumbalik na si Lolo sa pangkaraniwan niyang anyo. Hindi. Hindi. Lolo, ayos na po. Nakatakas na tayo. Naiganti na natin si Tio Edgar. Napakasama akong nilalang, Soyang. Isa na akong aswa. Isa na akong halimaw. Hahanap tayo ng paraan, Lo. Babalik tayo sa dati. Kundi man ay tutulungan ko kayo. Magiging mabuting aswang po kayo at babantayan ko kayo palagi, Lolo. Hindi ko kayo iiwan. Hindi, hindi. Noong gabing yun din ay lumakad kami ni Lolo. Sumot kami sa kagubatan ng panay. Tinahak namin ang daan papunta sa kabundukan. Gusto na sana naming umuwi sa amin sa Iloilo, kaso hindi pa namin sigurado kung magiging ligtas kami roon. Baka nga naman kasi may mga alipores si Nenita na kilala kami at alam kung saan kami nakatira. Tapos puntahan kami para gantihan. Kaya naman pinili naming pumunta ng Capiz. Kapag nakalagpas tayo sa gubat na to, may isang liblib na baryo na po. Capiz na po yun, Lo. Handa na po ba kayong makihalubilo ulit sa mga tao? Sa palagay ko, kaya ko na, Apo. Sa ilang araw at gabi natin sa gubat, kinaya kong pigilan na masaktan ka. Ayun nga lang, kailangan ko pa rin kumain ng ilaw na hayop palagi. Iwas na lang din siguro ako na lumabas kapag maghahanap tayo ng matutuluyan. Lo, lakasan niyo lang po ang loob niyo. Magagawa niyo ring masanay. Mas makokontrol niyo na rin ang pag-aaswang niyo kapag nagkataon. Sana nga, Apo. Sana talaga. Ilang gabi rin kaming nagpalakad-lakad sa kabundukan ng Panay. Yun po ang kabundukan sa gitna ng Antique at Capiz. Gabi kami lumalakad kasi hindi kaya ni Lolo Oying ang sikat ng araw. Kaya naman nang may matagpuan kaming baryo ay lumapit kami roon pagkalubog na ng araw. Magandang gabi po. Magtatanong lang po sana kami. Magandang gabi rin. Huwag mo na ako masyadong galangin. Mukhang magkaedad lang naman tayo eh. Ano pala sana ang tanong mo? May alam ka ba na pwedeng matuluyan? Kahit maliit na silid lang, ayos na sa amin ng lolo ko. Ang problema lang namin wala kaming pera. Pero pwede naman ako magtrabaho. Handa naman akong kumayod. Matutuluyan ba? Siguro, subukan natin kausapin ng nanay ko. May abandonadong kubo kasi sa lupa namin. Pero maayos ang kalagayan nun. Baka pwede kayo ron.
tanungin na rin natin siya kung anong pwedeng kapalit ng pagtira ninyo roon sa Kaliman. Sumunod nga kami ni Lolo Oying sa dalagang nagpakilalang Megay. Saktong hapunan nang makarating kami sa bahay nilang mag-ina. Pinakain kami ng nanay niyang si Aling Lumen at kinausap. O Ying, hindi ba? Sigurado ka bang ayos ka na riyan sa nilagang itlog at kanin? May adobo pa naman, oh. Ayos na ako rito. Bawal kasi ako sa mga pagkain na masyado maraming pampalasa. Susumpungin ako ng sakit ko eh. Sabi mo yan, ha? Oo nga pala. Saan ba kasi kayo galing? Bakit napadpad kayo rito sa amin? Galing kami ng Antique. Nagka-problema kasi ron sa baryo kaya kinailangan naming lumayo. Problema? Anong problema? Niluso po kasi ng masasamang loob ang baryo namin, Aling Lumen. Kaya tumakas kami ni Lolo. Teka nga, kayo ba ay galing doon sa baryo ni na Senyor Mariano? Alam mo ang baryong yun? Liblib ang baryo namin pero may mga magsasaka na nagbabaga ng mga gulay sa bayan. Kaya narinig namin ang nangyari sa baryong yon. Nilusob daw yon ng mga aswang. Nakarating na pala sa labas ang balita. Isang gabi kasi, may napansin ng mga taga-malapit na lugar doon. Makapal na usok. Pinuntahan nila. Nakita nga nila ang kalunos-lunos sa sinapit ng baryo. At ang usok pala ay ang mismong mansyon ni Senyor Mariano na nasusunog. Maingat kaming nakipag-usap sa mag-ina. Pinalabas naming tagaroon talaga kami ni Lolo sa baryong yun, tapos sinalakay nga kami ng mga aswang. Kinain at pinatay ng mga halimaw ang ibang taga-baryo habang ginawang alipin ang iba. Pinalabas naming ginawa kaming alipin at kami nga ay nakatakas. Pero sinigurado naming mapagtatakpang isa ng aswang si Lolo Oying. Ngayon, ano ba ang mga kaya ninyong gawin, Maglolo? Pwede kayong tumuloy sa kubo sa may maisan namin pero hindi naman pwede kung libre lang kayo ron. Marami po akong kayang gawin, Aling Lumen. Kaya ko maglabada, maging tagalinis, magsaka at kahit mangaso. Si Lolo naman ay mga simpleng gawain lang sa loob ng bahay kasi nga po ay may karamdaman. Kaya mo bang maghabi ng banig at sombrero, Oying? Oo, kaya ko naman. Siguro ay pwede na ako sa ganon. Ganito, Soyang. Pwede kang tumulong sa amin ni Megay sa pagsasaka ng gulay. Ikaw naman, Oying, magpapahatid ako ng mga materyales sa tutuluyan ninyong kubo araw-araw at doon ka maghahabi. Ayos na ba sa inyo yon? Malaking tulong na po yun, Aling Lumen. Maraming salamat po. Sa loob ng ilang buwan ay naging maayos at payapa ang buhay namin ni Lolo Oying sa baryo ni na Aling Lumen. Tumutulong ako sa sakahan ng mag-ina. Binibenta namin ang mga gulay sa mga magbababa ng mga iyon sa bayan. Si Lolo naman ay doon lang naghahabi sa kubo namin. Minsanan lang siya kung lumabas kapag umaga, bagamat palihim siyang naghahanap ng makakaing hayop kapag gabi. Laki ng kinita natin ngayong araw ha. Palagi talagang ganito kapag anihan ng sili eh. Sana magtuloy-tuloy pa to, no? Para naman mas makapag-ipon tayo ng mabilis. Ito talaga, masyado ka malungkutin. Malaki nga kinita natin pero nakasimangot ka pa rin. Pasensya ka na, Megay. Hindi ko pa rin kasi nakakalimutan ang nangyari sa baryo namin eh. Napakabigat nga naman kasi na nangyari doon pero hindi naman pwedeng habang buhay ka na lang ganyan. Alam ko naman. Tsaka, ayun, sinusubukan ko namang sumaya. Siguro, sabihin na lang natin na hindi pa ito ang panahon. Oo nga pala, Soyang. Bala kong manghuli ng palaka bukas ng madaling araw. Sama ka? Mga anong oras ba? Bago mag alas 4, aalis na ako papuntang Kakahuyan. Sige. Magpapaalam ako kay Lolo. Siguro naman ay papayag yun. Hintayin na lang kita sa may puno ng makopa doon papuntang gubat. Magdala ka na lang din ng sarili mong sako para mas madali ka makapag-uwi ng dadalhin sa inyo.
Pagka-uwi ko ay sinabihan ko agad si Lolo Oying tungkol sa balak ni Megay. Payag naman siyang sumama ako kaya minabuti na rin niyang huwag munang lumabas sa gabing yun. At nang sumunod na madaling araw nga ay kinatagpo ko si Megay. Pumunta kami sa bahagi ng gubat na medyo malapit lang sa baryo. Nakadalaw na kaagad tayo. Pabor kasi sa atin ng panahon. Bilog ang buwan at maaliwalas ang langit. Madali tayo nakakahuli ng palaka. Manghuli tayo ng mga 2 o 3 pa tapos uwi na tayo. Teka, sandali. May problema. Huwag kang maingay. Sumuot tayo dun sa may halamanan. Bilisan mo. Ha? Ano ba kasing... Tumingin ka dun, banda. Diyos ko po. Anong klase nilalang yan? Siguradong aswang yan. Sige na, bilisan natin. Magtago tayo dyan sa may halamanan. Sa ibang direksyon pa kasi siya nakatingin. Kaya dali na. Di ko maiwasang mangilabot at kabahan sa nakita ko. Medyo malayo sa amin ay may isang nilalang na naniwanagan ng buwan. Parang tao pero balot ng kaliskising balat ang buong katawan. Nang mapansin ko ang kakaiba niyang balat ay agad na nagtiim ang mga bagang ko. Bigla ko kasing naalala ang naramdaman kong palad nung humalay sa akin. Hindi ko nakita ang itsura ng demonyong yon pero malamang na ganoon din ang itsura ng balat niya. Mabuti na lang talaga at hindi nagbunga ang ginawa niya sa akin. Aswang ba talaga yan, Soyang? Iyan ba talagang itsura nila? Hindi ako pwede magkamali. Aswang yan. Ganyan ang sumalakay sa amin. Paano nagkaroon ng aswang dito? Hindi ko pa alam. Basta, huwag ka na munang maingay hanggang sa makalayo na ang isang yan. Nagsumiksik pa kaming lalo sa damuhan. Nakita naming lumakad palayo ang halimaw pero hindi kami nagpakakampante. Nanatili kami roon ng mga 1 oras pa. Pasikat na nga ang araw nang bumalik na kami sa baryo. Dumiretso kami sa kanya-kanya naming tirahan. Ano ka mo? Sigurado ka ba sa nakita mo, Soyang? Baka naman namalikpata ka lang. Madilim sa gubat. Hindi ako pwede magkamali, Lolo. Aswang talaga yung nakita ko. Tao, medyo malaki ang katawan, tapos kaliskisi ng balat na kulay itim. Hindi maganda to. Baka may kaugnayan kay Ninita yon. Yun nga rin po ang iniisip ko eh. Pag nagkataon, di na tayo ligtas dito. Kailangan ulit nating umalis. Soyang! Soyang! Pagbuksan mo ako! Bilis! Soyang! Si Mengay. Anong problema nun? Teka po, Lolo. Pagbubuksan ko lang. Oh, ano bang nangyayari sa'yo? Kulang na lang, gibain mo na yung pinto. Soyang! May nakitang bangkay. Mukhang pinatay ng aswang. Anong sabi mo? Nagpaalam ako ulit kay Lolo Oying. Umalis kami ni Megay at pinuntahan namin ang sinasabi niyang pinatay ng aswang. Pagdating namin ay nakita kong isa palang binata ang biktima. Siguro mga nasa 16 anyos. Sa pagkakaalam ko, isa yung mangangaso ng baboy ramo at usa. Doon siya natagpuan malapit lang kung saan namin nakita ang halimaw. Mukhang aswang nga yung nakita natin, Soyang. Masyadong matindi ang pagkakapatay dito sa binata eh. Butas ang dibdib at nawawala ang puso. Pati atay wala rin. Walang sino mang tao makakagawa nito. Kailangan mabalaan ang buong baryo ninyo, Megay. Dapat wala na munang lalabas kapag gabi na. Mahirap na. Matapos makita ang bangkay ay umuwi na ako sa amin. Binalita ko kay Lolo Oying ang nangyari sa binata. Ano na pong gagawin natin, Lo? Aalis na ba tayo? Alam mo, Apo, habang wala ka pa kanina, nag-isip-isip ako.
At ano pong naisip ninyo? Hindi pwedeng tumakas lang tayo habang buhay. Isa pa kung aalis tayo ng basta-basta lang, siguradong mas marami pang taga rito ang mapapahamak. Ano pong ibig niyo sabihin? Lalabanan natin ang halimaw na yun? Ganun na nga, Apo. Pero syempre, hindi tayo basta susugod lang. Oo, nakokontrol ko na pagiging aswang ko at ang lakas ko. Pero hindi pa rin kasi natin kilala ang isang yun. Hindi pa rin natin alam kung ano ang kaya niyang gawin. May punto kayo, Lo. Kung ganun, ano na po palang plano? Magmamatsyag tayo sa mga susunod na araw at gabi. Kapag hindi na ulit nakita ang aswang at kapag hindi nasundan ang pamibiktima niya, maghintay tayo ng sunod na kabilugan. Tatambagan natin siya. Tatambangan natin? Kung ganun, palihim ang gagawin nating pag-atake? Ganun na nga. Kailangan natin siyang biglain kung maaari. Mabagal na gumulong ang mga araw. Di na ulit ang pambibiktima ng aswang sa baryo ni Namegay. Gayunpaman ay hindi agad naglaho ang kilabot at pangamba ng mga tao. Kailangan na natin magmadali. Mag-aalas 5 na ng hapon. Malapit na lumubog ang araw. Bukas mo na lang ihatid yung mga sili at sibuyas sa karinderya. Matatagalan ka pang makauwi eh. Ganun na nga, Soyang. Nakakatakot ng abutan ng dilim sa labas sa mga panahong ito. Mas mabuti na ang matakot at mag-ingat kaysa naman magsawalang bahala at maging biktima. Tama ka. Pero, uy, alam mo, nakukonsensya tuloy ako eh. Ha? Nakonsensya? At tungkol naman saan? Kasi, minaliit ko ang pagkasindak na dumikit na sa kalooban mo. Pagkasindak na dulot ng mga aswang. Hindi ko naman kasi akalain ganun pala sila kalala. Kalimutan mo na yun, Megay. Ang mahalaga ngayon ay makauwi na tayo ng ligtas. Nagpatuloy kami sa paglalakad ng kaibigan ko. Napatingala ako sandali. Nakita ko ang paangat pa lang na buwan. Kabilugan pala nung gabing yun. Naalala ko bigla ang napag-usapan namin ni Lolo Uying, kaya naman nang maghiwalay kami ni Megay ay dumiretso na ako sa bahay. Lo, ngayong gabi na po natin tutugisin ang aswang, di ba? Oo, kabilugan ng buwan ngayon. Kung di pa lumayo yung halimaw na yon, siguradong mambibiktima ulit yun mamayang gabi. Kung ganun, maghahanda na po ako. Sige, Soya. Hasain mo yung isang itak para sa akin. Ayos na ako ron. Mag-asa ka rin ng isang itak para sa iyo. Tapos pahirap mo ng bawang at asin. Magbulsa ka na rin ng iba pang mga pangontra. Palubog pa lang ang araw noon kaya binilisan ko na ang paghahasa ng itak at paghahanda ng mga pangontra. Pagkatapos ay naghapunan ako at natulog ng mga ilang oras. Bandang 10:00 nang ginising na ako ni Lolo. Di na kami nagsayang ng oras. Agad ay lumabas na kami ng bahay at dumiretso sa kakahuyan. Paano po ba natin hahanapin ang halimaw, Lo? Magpapagala-gala lang tayo sa gubat hanggang maramdaman ko siya, Apo. Pero maging listo ka, ha? Baka kasi ako ang una niyang maramdaman. Lo? Ano yun, Apo? Wala lang po. Masaya lang ako kasi hindi niyo ako pinipigilang sumama sa inyo sa mga ganitong lakad. Yung ibang lolo kasi, siguradong pipigilan nila ang apo nila para hindi mapahamak. Hindi ako mapapalagay kung iiwan kita sa kubo. Una, may posibilidad na imbes mahanap ko ang aswang, ay doon siya dumiretso sa tinutuluyan natin. Ikalawa, kilala kita, Soya. Kapag pinigilan kita, hindi ka mapipirmi sa bahay. Lalabas ka pa rin para kumilos at tugisin ng aswang. Ay napakasahol na ginawa ng isang aswang sa'yo. Alam kong gusto mong gumante. Kilalang kilala niyo nga ako, Lo. Mas mabuti na makaharap mo ang aswang na kasama mo ako. Kaysa naman makaharap mo yun tapos malayo ako. Naiintindihan ko na po. Isa pa, may tiwala naman ako sa'yo. Alam kong may tutulong ka rin. Gaya nung nakalaban ko si Ninita. Saan po tayo banda sa gubat pupunta? Huwag tayo lalayo sa baryo. Takot ang mga tao. Hindi sila susuong sa gubat kapag gabi. Baka nga hindi sila lumabas ng bahay.
Ibig sabihin, mapipilitan ng aswang na lumapit dito para mambiktima. Kuha ko na po. Nagpalakad-lakad nga kami sa gubat noon, pero di kami masyadong lumayo sa baryo. Ang kaso, lumipas na lang ang mahigit isang oras ay hindi pa rin nararamdaman ni Lolo Uying ang kalabang aswang. Kaya naman pumuesto muna kami sa isang makapal na halamanan. Nakakapagod. Halos 2 oras din tayong naglakad sa gubat. Dito muna tayo magtago. Magpahinga ka na muna. Mahirap na, Soyang, baka wala ka ng lakas kapag nakaharap na natin yung halimaw. Kumubli kami sa halamanan. Doon ay nagpahinga muna ako. Gumulong ang mga oras, wala pa rin talaga ang kalabang aswang. Ang akala ko noon ay umalis na ang halimaw. Baka isang beses lang siyang nambiktima sa lugar na yon at lumipat na agad sa malayo. Subalit nang mag-aalas 2 na ng madaling araw ay may naramdaman na si Lolo Uying. Listo ka po. May paparating. Sigurado akong yan na siya. Saan po siya manggagaling? Doon banda. Masdan mo yung kaliwang bahagi ng puno ng langka. Siguradong dyan siya lulusot. Minasdan ko ang tinurong puno ng langka ni Lolo Uying. Noong una ay wala naman akong napapansing kakaiba. Subalit na natili akong alisto. Hanggang sa lumipas pa ang ilang minuto, napansin na nga naming gumagalaw ang damuhan sa likod ng puno sa may kaliwa. Isang binata? Mula sa damuhan ay lumabas ang isang lalaki. Siguro ay nasa 25 anyos pa ito. Matipuno at may kalakihan ng pangangatawan. Medyo maitim din ng kanyang balat. Napakabagsik ng mukha at napakatalim ng mga mata. Bakit ganito? Kinikilabutan ako ng gusto. Hindi lang dahil sa aswang siya, pero pakiramdam ko, nakasalubong ko na ang taong yan. Pakiramdam ko, nakaharap ko na ang demonyong yan. Diyos ko, gabayan niyo kami ni Lolo. Napahinto ang lalaki sa harap ng punong langka at nagpalingalinga. Sa pagkakataong yun ay malakas ang kutob kong naramdaman na niya si Lolo Uying, o di naman kaya ay naamoy na niya ako na isang tao. Ang tawang yan, pamilyar sa akin ang boses niya. Maganda ka, Apo. Ano mang sandali, magsisimula na ang laban. Sa wakas! Sa wakas, nahanap rin kita. Alam kong naririyan ka lang sa paligid at alam ko kung saan ka nagtatago. Ang mabuti pa, lumabas ka na lang kung ayaw mong ako ang lumapit sa iyo at tapusin ko yung aswang na kasama mo. Hindi ako pwede magkamali, Lo. Siya yan. Siya si Francisco, ang humalay sa akin. Anong sabi mo? Kayo nadagdagan ang dahilan kung patayin ang hayop na yan. Lolo, mag-iingat ka dahil hindi biro ang aswang na yan. Namalayan ko na lang na unti-unti nang nagbago ng anyo si Lolo Uying. Pagkatapos ay lumabas siya sa pinagtataguan namin. Hawak niya ang dala niyang bagong hasang itak. Ako naman ay nanatili sa halamanan. Binunot ko na rin ang itak ko na pinahiran ko ng mga pangontra. Mabuti naman at nagkusa ka lumabas. Alam mo, di naman natin kailangan magsakitan eh. Ibigay mo lang sa akin yung kasama mong maganda at walang mangyayaring gulo. Manahimik ka. Hindi mo makukuha ang apo ko. At hindi ako makakapayag na hindi ko maidagat ang pambababoy mo sa kanya. Kung ganon, mas pipiliin mong mamatay. Pagbibigyan kita.
Sa isang iglap ay nagbago ng anyo si Francisco at lumundag siya papunta kay Lolo Uying. Mabilis namang kumilos si Lolo. Winasiwas niya ang kanyang itak, kaya kinabig ni Francisco ang kanyang sarili sa ibang direksyon. Gayon pa man ay agad din siyang lumundag ulit habang nakaumang ang mga kuko. Tinamaan niya sa braso si Lolo. Gumanti naman ng mabilis si Lolo. Siniko niya ang binatang aswang. Tumalsik si Francisco nang tamaan siya sa panga. Hinagis din ni Lolo ang hawak niyang itak na bumaon naman sa isang hita ng lalaki. Ayun, katapusan mo na. Tagpuin mo na ang nanay mo sa impyerno. Hindi mo ako mapapatay na ganong kataliangan. Lumundag si Lolo papunta kay Francisco. Pinilit naman ng kalaban na makabangon sa kabila ng sugatang hita. Pinilit nitong bunutin ang itak na nakabaon sa sariling hita. Nang makalapit naman si Lolo ay agad siyang sinuntok ng kalaban sa sikmura. Tumilapon si Lolo at napatihaya sa lupa. Ginamit yung pagkakataon ng kalaban para subukan akong lapitan. Ngayon, akin ka na. Hindi mo na ako makukuha ulit. Demonyo! Hindi, bisit kang babae ka. Isa kang malaking aral. Heto pa! Nagawa kong masaksak ng sarili kong itak ang halimaw. Medyo napikon pa ako doon kasi pakay ko dapat tamaan ang kanyang kabuhayan. Kaso mintis, tiyan lang ang nadali ko. Litik kang babae ka. Walang iya ka. Kulang pa yan sa lahat ng ginawa mo sa akin. Sinabi huwag mo gagalawin ang apo ko. Muling nakabangon si Lolo Uying at tumakbo papunta sa amin ni Francisco. Subalit agad nakakilos ang kalaban. Gamit ang maayos pa niyang hita ay lumundag siya papunta sa sanga ng isang puno. Mabilis namang nakakilos si Lolo. Hinablot niya ang binti ni Francisco saka na ito binalibag sa lupa. Pagkatapos ay agad siyang kumilos para sugurin ito. Mamamatay ka ng demonyo ka! Ikaw ang mamamatay. Hangal! Tatakbo na rin sana ako palapit para tagain o saksain ng nakatihayang si Francisco. Subalit natigilan ako sa nangyari. Nagawang maibaon ni Lolo ang kanyang mga kuko sa dibdib ni Francisco. Sa kasamaang palad, yun din ang nagawa ng kalaban sa tagiliran naman ni Lolo. Agad namatay ang kalabang halimaw. Si Lolo naman ay napatihaya sa lupa sa tabi ng bangkay ng kalaban. Lolo! Lolo Uying! Litek, nadali niya ako. Lolo, huwag kayong bibitiw. Aakayin ko kayo papuntang baryo. Ipapagamot ko kayo. Hindi na, Soya. Tanggap ko nang hanggang dito na lang ako. Lolo naman eh. Huwag kayong sumuko agad. Huwag niyo akong iwan, Lo. Apo, nahiganti ko na ang sinapit natin. Ang ginawa niya sa'yo. Ang pagpatay nila kina Tio Edgar mo. Ang ginawa nito sa'yo. Pero hindi ka pa dapat mamatay, Lo. Pakiusap naman po. Huwag ninyo akong iwan. Kayo na lang ang meron ako, loloing ko. Apo, nahihirapan na akong pigilan ang pagiging aswang ko. Ayokong mabuhay ng isang halimaw. Lolo. Huwag ka mag-alala. Kasama mo ako palagi. Magpatuloy ka sa buhay, Soya. Mahal na mahal ka ni Lolo. 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 Gumising ka. Lolo Ying. Lolo naman eh. Gumising ka, Lolo. Lolo ko. Lolo. Noong gabing yon ay tuluyan niyang namaalam si Lolo Oying.
Namatay siya ng nasa anyong tao sa tabi ng bangkay ng isang halimaw. Agad ay nagtawag ako ng tulong sa mga taga-baryo. Sinabi kong nagawa ng patay ni Lolo Oying ang halimaw at kailangan ko ng tulong upang asikasuhin ang kanyang katawan. Tinulungan naman nila akong asikasuhin ang burol at libing ni Lolo. Wala akong ginastos kasi gusto nilang pasalamatan ang kabayanihan ni Lolo. Ang bangkay naman ni Francisco ay sinunog nila, nilagay sa banga, tsaka itinapon sa laot. Nailibing na natin si Lolo Oying mo, Soyang. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala. Si Lolo Oying na may karamdaman, nagawang tugisin at patayin ng aswang. Masyado masini ang galit namin sa mga halimaw na yan. Dahil sa kanila, nasira ang buhay namin. Yun ang nagsilbing lakas ni Lolo para lumaban. Ano nang plano mo ngayon, Ineng? Sa totoo lang hindi ko pa po alam, Haling Lumen. Tinatanong pa ba yun, Nay? Doon na lang si Soyang sa atin. Tapos, ituring ko na lang siyang kapatid. Ano, ayos ka ba ron, Soyang? Hindi pwede. Bakit naman po hindi pwede? May posibilidad kasi na kaya naligaw ang aswang na yun dito sa baryo natin dahil hinahabol no na maglolo. Teka, huwag niyo sabihing papalayasin ninyo ang apo ng nagligtas sa atin? Ang totoo, medyo komplikadong usapin to. Ang iba, yun ang gusto nilang mangyari. Natatakot silang baka may dumating na namang aswang dahil kay Soyang. Yan ay kapag nanatili pa siya rito. Natatakot sila na baka may mamatay na namang kabaryo natin. Pati ba kayo, Nay? Ganon din ang iniisip? Hindi. Kasama ako sa mga nag-aalala para kay Soyang. Kung natuntun siya ng isang aswang dito, hindi malabong may dumating pa. Baka masaktan na siya kapag nagkataon. Kung aalis siya, gano'n lang din naman ang mangyayari. Posible pa rin matuntun siya ng mga halimaw na yon. Buti nandito siya. May mga kaibigan na siya rito na magtatanggol sa kanya kung sakali man. Hindi yun ang pinakamainam na gawin. Ang iniisip namin, para sa kaligtasan ng baryo at ni Soyang, kailangan niya umalis. Kailangan niyang tumawid ng dagat. Mahina sa dagat ang mga aswang. Sa ganung paraan, garantisadong hindi siya mahahabol. Ang kaso, Haling Lumen, wala naman akong alam na pwedeng puntahan sa labas ng panay. Huwag kang mag-alala. May mga nakausap na ako, Ineng. May kabaryo kami naluluwas na Mindoro. Sumabay ka na lang sa kanila. Huwag mong alalahanin ang pamasahe. Kami na ni Kapitana mag-aambagan para ron. May kaunting pabaon ka rin para makapagsimula ka na maayos na buhay doon. Makalipas ang 5 araw matapos ang libing ni Lolo Oying ay lumuwas nga po akong Mindoro. Mula noon, nanatili na ako rito. Dito na rin ako nakapangasawa. Yun nga lang, hindi kami biniyayaan ng anak. Nalaman ko kasing may sakit pala ako sa matris nang hindi ko nalalaman. Karamdaman na nasa akin na mula kapanganakan. Masakit malamang di ako makakapagsilang ng sanggol. Pero salamat na rin kasi iniligtas ako ng karamdamang yon. Dahil doon ay hindi ako nakapagsilang ng isang halimaw. Ang nangyari ay nag-ampon na lang kami ng asawa ko. Naging masaya naman ang buhay namin. Yun nga lang ay nanumbalik sa alaala ko ang bangungot na dinanas namin ni Lolo nito lang 2023. Nagdalang tao kasi ang una kong ampon na isang babae. At may nang aswang sa kanya. May kasabihan na ang pag-ibig ay hindi hinahanap. Kusa itong dumarating. At kung minsan dumarating ito sa oras at sa paraang hindi natin inaasahan. Pero paano kung ang pag-ibig ay biglang umusbong sa mga panahon ng kadiliman at katatakutan? Tatanggapin mo na yon? Kumusta si Tio Pangil?
Sana'y nasa mabuting kalagayan kayong lahat. Ako nga po pala si Melody, isang may bahay dito sa lungsod ng Maynila. Masugid po akong taga-subaybay ng channel na ito at gayon din ng Sityo Bangungot at Kwentong Takipsilim. Hindi na nga po nabubuo ang araw ko kapag hindi ako nakakapakinig ng mga kwentong kababalaghan at katatakutan dito. Kaya sana po ay mas dalasan pa ninyo ang pag-upload ng mga bagong kwentong hango sa tunay na buhay. Noong 2015 ay nagkasakit ako. Walang araw noon na hindi sumasakit ang aking tiyan. Nagpalipat-lipat na ako ng ospital at mga doktor. Napakaraming laboratory tests na ang aking dinaanan. Subalit walang nakitang mali sa aking katawan. Tanging mga painkillers lamang ang nagpapaginhawa sa akin noon. May mga gabi rin na may nakikita akong mga aparisyon noon tuwing gabi. Dahilan para maging lagi akong takot at hindi makatulog. Hanggang sa may nakapagsabi sa aking isang kaibigan na may isang manggagamot di umano na makakatulong sa akin. Ito raw ang kaibigan ng kanyang namayapa ng lolo. Nang marinig ko yun ay dali-dali naming pinuntahan ng aking asawa ang manggagamot na yon sa isang liblib na baryo sa probinsya ng Quezon. Ngunit natigilan kami at napabuntong hininga na lamang pagdating namin doon. Luma na ang kubong sinasabing tinitirhan ng albularyo. Wala ring mga tao sa paligid. Hindi kagaya ng inaasahan namin. Akala kasi namin ay pipila pa kami para makapagpagamot sa albularyong sinadya pa namin doon. Ngunit napakatahimik at tanging mga huni lamang ng ibon ang maririnig sa paligid ng lugar na yon. Pagkababa ng sasakyan ay hinanap namin ang albularyo. Kumatok kami. Tumawag sa pintuan at sumigaw subalit walang lumabas. Ayaw naming masayang ang punta namin doon lalo na at inabot kami ng halos 8 oras sa biyahe. Kaya naman nilibot namin ang paligid. Umaasang makikita namin ang matandang si Mang Lorenzo, ang pangalan ng matandang aming sadya doon. Napakaraming puno ng sampalok at santol sa lugar. Puno rin ng mga gulay ang paligid ng bahay at talagang presko at napakaaliwalas doon. Nagpatuloy pa kami sa paglalakad nang makita namin ang isang matandang nakaluhod sa tapat ng isang bato na tila isang puntod. Nagdarasal ito doon at napapaligiran ng mga puting kandila ang bato. Mayroon ding nakatungtong doon na isang platito ng biko. Hindi nagtagal ay tumayo ang matandang lalaki. Hukot na ito at hirap nang tumayo. Nang makita ko itong nahihirapan ay kaagad akong tumakbo para alalayan ito. Kasabay noon ay nagpakilala ako. Hinanap ko sa kanya si Mang Lorenzo. Napatingin siya sa akin at marahang umalis sa aking pagkakahawak. Pagkatapos ay sinabi niyang siya ang aming hinahanap. Hindi na ako nagpaligoy-ligoy. Sinabi ko na sa kanya ang pakay ko doon. Subalit, tumanggi siya. Hindi na raw siya nang gagamot. Sabay sabing makaaalis na kami. Nakiusap ako subalit hindi nagbago ang kanyang tugon. Hanggang sa ang asawa ko na ang nagmakaawa sa kanya. Sa kagustuhan ng asawa kong gumaling ako ay napaluhod siya sa harap ng matanda. Nakikiusap ito na tingnan man lamang ang aking kalagayan. Hindi talaga naniniwala ang asawa ko sa mga albularyo ngunit ng mga oras na yon ay halos maiyak na siya sa matanda. Marahil ay dahil na rin yun sa wala ng doktor ang makapagpagaling sa akin. Tumingin sa akin si Mang Lorenzo. Inutusan niya ang aking asawa na tumayo at dito ay walang ano-anong sinabi niya na nakulam ako. Nagulat ako at ang aking asawa. Wala naman akong kilala na may dahilan para ipakulam ako. Wala akong kaaway, wala akong inaagrabyado. Ngunit nagulat ako nang sabihin sa akin ni Mang Lorenzo ang lahat ng halusinasyong nakikita ko tuwing gabi. Kasama raw yun sa kulam. Pagkatapos noon ay tiningnan niya ang aking asawa mula ulo hanggang paa, bago sinabing gagamutin na niya ako.
Mahal na mahal daw ako ng asawa ko na handa itong yumukod at lumuhod para sa aking kapakanan. At kung nabubuhay lamang daw ang kanyang asawa, ay yun din ang mararamdaman nito at gagawin para sa amin. Pinatuloy niya kami sa kanyang bahay at pagkatapos ay naghanda na siya ng mga gagamitin. Nakakita ako ng lumang larawan ng isang napakagandang babae doon. Hindi ko naiwasang magtanong kung sino yun. Yun daw ang asawa niya noong kabataan nito. Yun din daw ang nakalibing sa puntod kung saan namin siya inabutang nagdarasal. Pagkatapos ay nagtuloy-tuloy na siya sa pagkikwento. At hindi namin inaasahang mag-asawa ang kwento nilang dalawa nang namayapa na niyang asawa. Nakakakilig, subalit nakakakilabot din ang mga pinagdaanan nilang dalawa sa kamay ng dalawang makapangyarihang aswang noong araw. Nag-alangan pa akong maniwala noon, subalit nang ipakita niya sa akin ang ilang malaking pilat sa kaliwang parte ng kanyang tiyan, ay natigilan ako. Bilog yun at mukhang malalim. Yun daw ang pilat na iniwan ng aswang na nakaharap nila noon at yan ang ibabahagi ko sa inyo ngayon, Sir Jupiter. Ikikwento ko ito ng detalyado, batay rin sa pagkakakwento ni Mang Lorenzo. Napatay rin kita. Pinahirapan mo ako ng gusto ko. Sinabi ko naman sa iyo, patayin mo na ako habang may pagkakataon ka. Pero napakayabang mo. Talaga ba? Mukhang hindi ka rin naman pagtatagal. Tingnan mo ang sugat mo sa dibdib. Hindi ka basta gagaling. Pero sigurado akong hindi ako mamamatay. May alam akong paraan para gumaling ito. Pero ikaw, wala nang paraan para makaligtas ka. Hindi ko nga alam kung paano nakapagsasalita ka pa habang nakalawit ang iyong mga bituka. Tay! Tay! Anong nangyari? Lorenzo, bakit sumunod ka pa? Sinabi ko na sa'yong tumakas ka. Hindi ba? Pero hindi kita maaaring iwan, Tay. Hindi! Akalain mo yon. Pinatakas ka na nga ng ama mo. Bumalik ka pa. Huwag mong saktan ang anak ko. Wala siyang kakayahan kagaya ko at ng aming mga ninuno. Hindi siya magiging sagabal sa'yo. Alam ko. Dahil kilalang kilala ko kayo. Alam kong inutil ang isang yan. Tanging lakas lamang ng mga braso ang meron yan. Mana sa kanyang ina. Demonyo ka! Papatayin kita! Lorenzo, tumigil ka! Hindi, Tay! Ipaghihiganti ko kayo! Kayo ni Lolo! Ito palang aswang na ito ang dahilan kung bakit maaga ka rin naulila sa ama. At ngayon, ako naman ang gagawin niyang ulila. Hanga ako sa katapangan mo. Pero wala na ako sa wisyo na lumaban. Napatay ko na ang dapat kong patayin. Ipagdasal mo na sana ay hindi tayo magkita pang muli. Sandali! Lorenzo, wala na siya. Nakalayo na siya. Hindi mo siya mahabol. Isa pa, wala kang magagawa laban sa kanya. Ayaw kong mapahaba ka. Kaya tama na. Halika rito. Bilisan mo. Tay? Ito.
Kunin mo ang medalyong ito. Hindi ko alam kung magagamit mo yan. Pero nais kong ingatan mo yan bilang alaala ko at ng lahi natin. Gayon din, dalhin mo ang ginunting na yan. Huwag mong iiwalay yan sa'yo. Tay, huwag ka muna maghabilin. Pakiusap, Tay. Dadalhin kita sa ospital. Hindi na ako aabot. Tandaan mo, mahal na mahal kita. Tay, gumising ka na. Tay. Taong 1960 nang lisanin ni Lorenzo ang kanilang bayan sa Kabisayaan para hanapin ang aswang na pumatay sa kanyang ama. Pangangahoy at pangangaso ang pangunahing nilang hanap buhay noon. Subalit kilala rin ang kanilang angkan bilang magagaling na albularyo at tagatugis ng mga aswang. Ang kanyang ina ay kilala bilang pinakamaganda sa kanilang baryo. Subalit maaga silang iniwan ito nang dahil sa isang sakit. Kaya naman matapos mapatay ang kanyang ama sa isang engkwentro sa aswang, ay naging mag-isa na lamang siya. Yun din ang aswang na siyang pumatay sa kanyang lolo. Isang aswang na matagal nang kaaway ng kanilang pamilya. Sumumpa si Lorenzo na tutugisin niya ang aswang na yun. Sinundan niya ang mga bali-balita tungkol rito. Nakakita rin siya ng isang sulat damitan ng kanyang ama mula sa kanyang lolo. Nakasaad doon na ang aswang na yun ay maaaring nagmula talaga sa bayan ng Quezon. Kaya naman ilang bayan ang dinaanan niya. Tumawid pa siya ng karagatan para lamang mahanap ang halimaw na kumitil sa buhay ng kanyang ama. Minsan niya itong nakaharap muli subalit madali siyang natakasan nito. Hanggang sa tuluyan na talaga siyang umabot sa probinsya ng Quezon. Pambihira. Napakalayo na ng narating ko. Nagugutom na ako. Gusto ko na rin magpahinga. Teka, naliligo pa ata ako. Nasaan kaya ang susunod na bayan? Inabot na siya ng dilim sa loob ng kakahuyang yon. Kaya naman gumawa siya ng sulog gamit ang lumang damit at isang matibay na sangang kanyang nakita. Natatanaw na niya ang mga ilaw sa dulo ng kakahuyang yon nang makarinig siya ng kakilakilabot na tunog ng pagmuya at mababang ungol ng isang hayop. Naisip niyang baboy ramo yun o kaya ay isang asong gubat. At dahil nagugutom na ay naisipan niyang hulihin yun. Maingat siyang naglakad palapit sa pinanggagalingan ng tunog. Ngunit nagimbal siya nang makita kung ano ang gumagawa noon. Isang itim na nilalang na nanlilisik ang mga mata ang ngumangasab sa isang malaking bayawak. Mahaba ang pulang dila nito at nagtatalasa ng mga kuko at pangil. Isang nilalang na hindi niya malilimutan. Ang mismo ring aswang na pumatay sa kanyang ama. Impakto ka! Nakita rin kita! Lorenzo, at talaga nasundan mo pa ako rito. Talo mo pa ang isang aso sa lakas ng pangamoy. Kahit saan ka pa pumunta at magtago, susundan kita! Pagbabayarin kita sa ginawa mo kay tatay! Nakakatawa talaga ang tapang mo, bata. Pero hindi ka ba natatakot? Wala kang kakayahan na kagaya ng kanila. Bakit naman ako matatakot? Magmula nang pinatay mo si tatay, nawala na ng silbi ang buhay ko. Kaya baliwala na sa akin ang matakot. Binunot ni Lorenzo ang ginunting mula sa kanyang likuran. Isa itong mahabang patalim na maihahalin tulad sa isang itak. Subalit ang talim nito ay hawig sa kalahati ng isang malaking gunting, dahilan para tawagin itong ganoon. Ibinaba niya ang sulo at walang ano-anong nilusob niya ang aswang, ngunit hindi niya ito tinamaan. Tinatawanan pa siya nito habang iniilagan ang mga atake niya.
Iyan na ba? Yung galit na galit at gaganti? Hindi ka ba nahihiya sa sarili mo o sa iyong mga ninuno? Kaawa-awa ka. Hindi pa tayo tapos! Demonyo ka! Hinding-hindi na kita patatakasin ngayon! Hindi nakamamatay ang mga banta. Bata, inutil ka. Hindi mo kaya. Kumanda ka! Ah! Uundayan na sana ni Lorenzo ng taga-angaswang nang mawala ito sa kanyang harapan. Pagkatapos ay isang malakas na hampas ang biglang tumama sa kanyang likuran, dahilan para bumagsak siya at gumulong-gulong. Sinundan pa iyon ng halimaw ng isang malakas na tadyak sa tagiliran na siyang nagpahiyaw sa kanya sa sakit. Pakiramdam niya ay may nabali sa isa sa mga tadyak niya, subalit bigla na lamang lumayo sa kanya ang halimaw. Hinihingal ito at nakahawak sa dibdib at pagkatapos ay nakita niyang may tumulong itim na likido mula doon. Sigurado siyang yun ang sugat na nagawa ng kanyang tatay sa halimaw na yun. Kasabay noon ay ang tila pagpapalit-palit ng aswang na anyo bilang isang tao at aswang. Subalit hindi niya nakita ng maayos ang hitsurang tao nito dahil sa madilim na paligid. Buwisit! Peste! Maswerte ka! Pero magkikita pa rin tayo. At sa pagkakataong yun, sisiguraduhin kong susunod ka na sa tatay mo! Bumalik ka rito! Duwag! Puro katakbo! Bumalik ka! Dali-daling tumayo si Lorenzo. Dinampot niya ang sulo at iika-ikang sinundan ng direksyon kung saan tumakbo ang aswang. Natanaw niya na tumalon ito at napunta sa isang malaking kubo sa hindi kalayuan. Masakit ang kanyang kanang tagiliran at parang lumalabo na ang kanyang paningin. Subalit pinilit niyang makalabas sa kakahuyang yon at makarating sa kubo kung saan niya nakitang nagtungo ang aswang. At sa kanyang galit ay walang paalam na siyang pumasok sa loob ng bahay na yun. Hinihingal niyang hinanap ang aswang nang makakita siya ng isang altar. May nakatirik na mga itim na kandila doon. May mga imahe ng tao at mga hayop na nililok mula sa kulay pulang kahoy. May mga garapong may lamang mga langis at sanga. Mayroon ding mga karayom at dalawang itim na manika na gawa sa tela. Mga gamit sa pangkukulam. Sino ka? Anong ginagawa mo dito sa bahay namin? Oo nga, Ginoo. Hindi man lang kayo kumatok. Kayo pala ang mga aswang! Sa wakas, yan pala ang tunay ninyong anyo! Ano sinasabi mo? Kami? Aswang? Nagkakamali ka yata. Lumayas ka nga dito bago pa kita tagain. Kayo ang papatayin ko! Kayo ang pumatay sa tatay ko! Umamin na kayo! Bakit hindi ninyo ipakita ang anyong halimaw ninyo ngayon? Ano anyong halimaw? Pinagsasabi mo na babaliw ka na yata eh. Lucia, huli mo yung ngayong itak doon. Opo, ate. Ang gagaling ninyong umarte. Mga aswang na nga kayo. Mangkukulam pa. Halika. Ipakita mo sa akin ang sugat sa iyong dibdib. Palasang subukan mo lumapit. Talagang lalapit ako at papatayin ko kayo. Ate, ito ng itak. Sige, papatay mo kami. Subukan mo! Humakbang paabante si Lorenzo para umatake nang biglang umikot na ang kanyang paningin. Napaluhod siya habang paulit-ulit na pinagbabantaan ang buhay ng dalawang babae sa kanyang harapan hanggang sa napapikit na siya at tuluyan ang bumagsak sa sahig na una ang mukha. Nagising siya sa amoy ng ginigisang bawang at sibuyas. Mabilis siyang bumalikwas mula sa pagkakahiga. Ngunit kaagad din siyang napaungol sa sakit at napahawak sa kanyang tagiliran. Inilibot niya ang kanyang mga mata sa paligid at hinanap ang kanyang mga gamit. Subalit hindi niya nakita ang mga ito. Pinilit niyang tumayo nang may mga kamay na humawak sa braso niya at inalalayan siya.
gising na pala kayo, Ginoo. Ano na pong nararamdaman niyo? Lumayo ka sa akin! Nasaan ako? Nandito ho kayo sa isa sa mga kwarto sa bahay. Naimatay kasi kayo kagabi. Ayaw naman naming lapain na lang kayo ng mga baboy ramo dyan sa labas. Kaya dito na namin kayo pinagpahinga. Pero kayo ang mga aswang, hindi ba? Lumayo ka sa akin. Nasaan ang mga gamit ko? Salip na magpasalamat ka na tinulungan ka namin. Pinagbibintangan mo pa rin kaming aswang. Ganyan ka ba talaga? Aswang pa rin yung tingin mo sa amin? Ikaw, isa kang mangkukulam, hindi ba? Sabihan na natin nagkamali ako at hindi kayo mga aswang. Pero mga kampong pa rin kayo ng kadiliman. Ginoo naman. Huwag naman po ninyo kaming pagsalitaan ng ganyan. Hayaan mo na, Lucia. Ganyan talaga yung mga tao ngayon eh. Kahit anong kabutihan yung ipakita mo, masama pa rin yung nakikita.